Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Kasabay ng sigaw ay pagpapagaspas ng pakpak ng tila ba malaking ibon. Ninyo! Sa pagsabit ng gabi at pagpikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Dapidoy Horror Stories. Ibinuga ko ang usok ng sigarilyo matapos kong humithit nito. Pagod na ako. Pagod na sa lahat ng bagay. Nitong mga nakalipas na buwan ay sunod-sunod ang mga kamalasan na nangyari sa buhay ko. Nalugi ang kumpanyang nagsusustento sa scholarship ko dahilan upang huminto ako ng nakaraang semestre. Patay na ang mga magulang ko. Uli lang lubos na ako at tanging doon na lamang ako umaasa para sa napakamahal na tuition fee. May part-time job naman ako, pero hindi talaga iyon sapat para sa lahat ng gastusin ko. Mabuti na nga lang at mabait ang tiyahin ko. Halos patirahin na niya ako ng libre sa paupahang bahay niya. Nagbibigay pa rin naman ako kahit papaano. Nahihiya na rin kasi ako. Ang sabi naman ni tita ay ayos lang daw, basta makatapos lang daw ako ng pag-aaral. Kaya ngayon, ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hanggang ngayon, ay hindi pa alam ni tita na hindi ako nakapag-enroll. Tinupok ko ang sigarilyo sa ashtray nang marinig ko ang pagbusina ng isang sasakyan. Sinatsari iyon. Kanina ko pa naihanda ang mga damit at ilang gamit ko sa maleta. Humiga lang ako saglit at nagsindi ng sigarilyo dahil kanina pa ako walang tigil sa paggalaw. Paglabas ko ng bahay, ay nakita ko agad ang kulay abong van na magdadala sa amin sa pagbabakasyonan naming bahay ng boyfriend ni Chari na si Art. Ang pagkakaalam ko ay bahay talaga iyon ng yumaong abuelo ni Art na kalaunan ay ginawang bahay bakasyonan. Kaklase ko noong high school si Chari at isa siya sa mga childhood friends ko. Hanggang ngayon ay nakakapag-bonding pa rin kami. Tulad ngayon, kahit madalang na kami makapag-usap ng personal at madalas ay online lang, sinisigurado namin ni Chari na meron kaming panahon para sa aming pagkakaibigan. Si Chari at Art ang kakilala ko sa mga sakay ng van dahil ang iba ay puro barkada ng lalaki ni Art. Pagbukas ng pinto ng van ay may mga estrangherong mukha na ang sumalubong sa akin, maliban sa isang lalaking abot tenga ang pagkangiti. Pamilyar ang mukha niya. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Guys, si Bethany nga pala, best friend ko. Mabait yan. May pagka-suplada lang talaga minsan. Pakilala sa akin ni Chari na nakaupo sa tabi ni Art na siya namang nagmamaneho ng van. Pabiro kong inirapan si Chari na nakalingon sa likod paharap sa amin. May nakalaang upuan na para sa akin sa tabi mismo ng pinto ng van. Katabi noong lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggal ang pagkangiti sa labi. Hi, Leonardo nga pala. But you can call me Leon for short. Also, single ako. Tinitigan ko ang nakalahad na kamay ng lalaki sa tabi ko. Maging ang pangalan niya ay pamilyar. Nawala sa sistema ko ang pagkantyawan ng mga barkada ni Chari. Paano'y pilit kong inaalala kung saan ko nga ba nakita itong lalaking ito. Upang hindi maging awkward, ay nakipagkamay ako. Nagulat ako nang maramdaman ko ang pamilyar na init sa kamay niya. It was refreshing, but weird.
Naku. Di yun ha. Yang kaibigan ko, hindi pang 1 week yan. Tulad ng mga babae sa listahan mo. Birong muli ni Chari. Shut up, Char! Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Sinisiraan mo na agad ako. Ani ng lalaking ikinatawa ng lahat. Matapos niyon ay isa-isa na silang nakipagkilala sa akin. Mababait naman silang lahat at very welcoming maliban sa isang babaeng katabi ni Leon na nakilala ko ang pangalang Angel. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin, ngunit may talim sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Kung ano man ang dahilan, iyon ang hindi ko alam. Nakilala ko rin si Anthony at Hailey, magjowang halos hindi mapaghiwalay. Si Amanda na masiyahin at siyang may pinakamalakas na halakhak sa kanila. Si Nino na tulad ni Amanda ay kalug din. Si Patrick na mas makapal pa ang makeup sa akin at ang itawag ko raw sa kanya ay Patricia. At si Raymond na barakong laging nilalandi ni Pat. Mabait silang lahat at sa tingin ko, hindi naman ako ma-out of place kahit papaano. Hindi ako nagsising sumama upang matakasan man lang ang problema sa syudad ng Maynila. Sa halos 6 na oras sa biyahe namin ay hindi man lang ako nakaramdam ng antok. Kinakausap pa rin naman ako ni Leon, ngunit paglaon ay nakatulog ito sa natitirang oras ng biyahe. Ang iba sa kanila ay kakagaling lang din sa trabaho. May mga pagkakataon na napapasandal ang ulo ni Leon sa aking balikat. Ngunit napapansin kong sinasalo ito ni Angel. Ilang sandali pa ay pinasok ng van ng isang makitid na daan palabas ng highway. Ilang metro pa lamang ang nababagtas namin nang biglang huminto ang sasakyan upang paraanin ang mga parada ng mga tao sa palagay namin ay nasa isang prosesyon. Pawang lahat sila ay nakasuot ng itim at nakahawak ng kandila. Napakunot na lamang ang noo ko nang makita sa may harapan ang 2 foreigner na ang suot ay tanging mga pinagtagpi-tagping dahon. Binalingan ko ang ibang mga kasama ko, ngunit tila ako lang yata ang nakapansin dahil ang iba sa kanila ay tulog at ang iba naman ay hawak ang kani-kanilang mga cellphone. Si Art naman ay abala sa pakikipag-usap kay Chari. Maging dito pala sa liblib na lugar ay may mga dumadayo ring mga banyagang turista. Naisip kong mga vlogger lamang iyon at itatampok ang grupo ng mga taong nagpoprosesyon. Nang umandar ang sasakyan, ay sinundan ko ng tingin sa bintana ang mga tao. Nahagip ng mata ko ang isang babae sa likuran na may ibinulong sa katabi. Bago patuluyang mawala sa paningin ko ang mga ito, ay nahuli kong lumingon lahat ng taong katabi ng babae sa direksyon namin at tsaka naghalakhakan. Hinaplos ko ang braso ko dahil bigla akong nakaramdam ng panlalamig at kilabot. Hey, are you alright? Napalingon ako kay Leon na sa puntong iyon ay kakagising lamang. Ayos lang ako. Malamig pala dito sa probinsya, no? Yun lamang ang tanging nasabi ko. Pilit kong inaalis sa isip ko ang mga taong nasa prosesyon. Nagulat ako nang biglang itaklob sa akin ng lalaki ang mini blanket nito. Sumipol si Raymond sa likod namin pagkakita ng ginawa ni Leon. Uy babe, nilalamig din ako. Asan yung blanket ko? Pabirong sabi ni Pat. Ihulog kaya kita dyan sa bintana. Nagtawanan ang mga nakarinig nito. Mabuti na lamang at tulog si Angel. May palagay akong hindi nito magugustuhan ang ginawa ni Leon. Natiyak ko yun dahil pagkagising nito ay nakita ko ang matalim na titig nito sa akin. Isinawalang bahala ko na lamang ang malamig na pakitungo ni Angel sa akin. Naroroon ako upang makapag-relax, hindi para dagdagan pa ang problema ko sa buhay. Halos kalahating oras pa nang makarating kami sa destinasyon at nagising na rin ang lahat. Huminto ang van sa harap ng isang luma ngunit napakagandang bilya. Ang gate nito
ay may mga kalawang na at tinutubuan na rin ng mga ligaw na halaman. Gayunpaman ay malinis naman ang buong kapaligiran. Puro puno na ang paligid ng bilya at ang pinakamalapit na bahay ay 1 kilometro pa ang layo. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa front door ng villa at sinalubong kami. Mang Ponso ang narinig kong itinawag dito ni Art. Magiliw naman ang matanda at palaging nakangiti. Tumulong ito sa pagbaba ng mga gamit. Magpipitong oras din halos ang biyahe at malapit nang lumubog ang araw. Nakapaganda na ako ng hapunan nyo. Pasok muna kayo. Ang layo pa naman ng biyahe nyo, baka nagugutom na kayo. Dali-dali nang nagsipasok ang lahat. Napalingon pa ako kina Pat at Raymond na naghaharutan sa likuran namin. Napailig na lang akong natatawa. Nabura ang ngiti ko nang tumagos ang paningin ko sa may banda kung saan nakaparking ang sasakyan. Sa likuran nito ay may 3 babaeng nakatayo at nakatitig sa amin. Nakapasok na ang lahat habang ako ay tila naipako sa kinatatayuan ko. Bet! Halika na! Lumingon ako nang may tumawag sa pangalan ko. It was Leon. Nginitian ko siya kahit na malakas ang kabog ng dibdib ko sa aking nakita. Sumenyas akong susunod na at nang lumingon ako sa may bandang sasakyan ay wala na ang 3 babae. Sigurado ako sa nakita ko. Iyon ang mga babaeng nasa pinakalikurang bahagi ng prosesyon na nadaanan namin kanina. Habang kami ay naghahapunan, tinusok ko ang karneng nakahain sa plato ko gamit ang tinidor. Hindi upang isubo kundi para suriin ito. Simula noong makita ko kung paano katayin ng mga hayop sa pinasyalan namin noong slaughterhouse, ay hindi na ako kailanman kumain pa ng karne. Vegetarian kung tawagin ng iba ang diet ko. Hindi naman ibig sabihin na totally ay hindi na ako kumakain ng karne. Minsan kasi ay hindi maiwasang magkaroon ng ingredients na karne ang ilang paborito ko gaya ng lasagna. Ngunit kapag putahing gaya ng adobo o kaldereta at mas lalong dinuguan tulad ng nakahain ngayon ay kung saan ay halos buo-buo ang karne ay hindi ako kumakain talaga. Mabuti na lamang at bukod sa dinuguan ay naghanda pa si Mang Ponso ng putahing may gulay tulad ng pinakbet at chapsuy. Ang sarap talaga ng luto mo, Mang Ponso! Panalo! Ani ni Art na mukhang sarap na sarap sa pagkain na nakahain. Lahat sila ay ganado, maliban kay Angel na halos 3 subo lang ang kinain. Pagkatapos nitong kumain, ay umakyat ito agad at nagpaalam na magpapahinga na sa nakalaang kwarto para rito. Habang kami ay naiwan sa hapag, tinatapos ang mga nakahain sa aming pinggan. Sexy si Angel at maganda ang hubog ng kanyang katawan. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ito gaanong kumain. Ibinaba ko ang karne at itinabi ko sa mga naipong hindi ko kinain. Hindi naman big deal sa iba ang ginawa ko, maliban kay Mang Ponso na pasulyap-sulyap sa plato ko. Nang matapos kami ay nagkaroon na kami ng kanya-kanyang mga mundo. Sina Anthony at Hailey ay magkasama sa iisang kwarto na ngayon ay nakalak na. Si Amanda at Nino ay nasa beranda. Dala ang mga tasa ng kapeng tinimpla pagkatapos kumain. Hindi ko na nakita si Leon nang magpaalam ito pagkatapos kumain. Who knows, baka magkasama na sila nito ni Angel. Sina Art at Chari naman ay nagpaalam saglit na may bibilhin sa karatig na bayan. Gusto ko sanang sumama, ngunit siguradong sa bandang likod ako pasasakayin ng 2, kaya minabuti kong maiwan na lang. Nitong mga nakalipas na oras ay madalas akong ginawin at tumatayo ang mga balahibo ko. Dahil nabuboard ako at hindi pa inaantok, ay napagpasyahan kong samahan sina Amanda at Nino sa beranda.
Noon ko napansin na naroroon din pala si Pat at Raymond. Hindi ko lang napansin dahil doon sila sa bench sa may likod ng mayabong na halaman nakapwesto. Nginitian ko sila at kumaway naman ang mga ito sa direksyon namin. Coffee? Alok ni Amanda. Di na ako nagkakape sa gabi eh. Mahirap akong makatulog. Nakangiti kong sambit at saka naupo sa isa sa mga upuang nakapalibot sa circular table. Nako, ako nga rin eh. Pinilit lang ako ng bruhang to. Ani ni Nino. Life is short, no? Magkape na magkape. Coffee is life. Puno ng emosyong ani ni Amanda. Ganyan yan siya. Pag magkakasakit nga yan, kape ang dextrose niyan eh. Halos maluwa-luha ako sa kakatawa habang nagkikwentuhan kaming tatlo. Sa halos 2 oras na kwentuhan ay nakapalagay ang loob ko na sila. At nagkapalitan na rin kami ng mga numero. I-a-add nga sana namin ng isa't isa sa Facebook, ngunit napakahina ng signal. Hindi kakayanin makapag-internet. Text message pa nga lang ay pahirapan na mag-send. Tingnan nyo yung dalawang yan. Minsan sweet, minsan parang aso't pusa. Ani ni Amanda, makaraan ng ilang sandali na ang tinutukoy ay sina Pat at Raymond. Magjowa ba sila? Curious kong tanong. Nakaunan si Raymond sa kandungan ni Pat. Hindi, best friend niyang dalawang yan. As in, yung true definition ng magkaibigan. Sila yon. College noon nung magtapat si Pat sa tunay niyang kasarian. Siyempre, nasaktan siguro si Raymond kasi nga, di ba? Barako yan eh. Tapos all those years, Becky pala ang best friend niya. Mahabang paliwanag ni Nino. Pero malay mo naman, di ba? Love wins, ika nga. Ani ni Amanda habang nakangiting pinagmamasdan ng dalawa. We all agreed. Nagpaalam si Nino dahil tumatawag umano ang girlfriend nito at kailangan nito ng mas malakas na signal. Naiwan kami ni Amanda na ipinagpatuloy ang tsikahan. Noong dumating sila Chari, ay nagulat pa ako ng kasunod ng mga ito, si Leon. Hindi ko pinansin ng tila paggaan ng kalooban ko sa kaalamang hindi pala nito kasama si Angel sa kwarto. Sinaway ko ang aking sarili. Hindi dapat ako nakaramdam ng ganito. Lalo pa ngayong papalapit na naman ito kasama ang abot niting tenga nito. Sumama ka pala? Tanong ni Amanda kay Leon na ang paningin ay nasa akin. Napaiwas tuloy ako ng paningin. Hay naku, umidlip kasi muna ako sa van kasi may aircon. Tapos nagising ako, bumabiyahe na kami. Bumunghalit ng tawa si Amanda na napansin ang pananahimik ko. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Muling lumipad ang paningin ni Leon sa akin. Napansin ni Amanda iyon. Kaya't nagpaalam na itong umalis. Guys, tulungan ko lang sila Chari sa mga pinamili nila. Iwan ko muna kayo dyan ha. Ani ni Amanda. Uy, sama ako. Ay, hindi te, diyan ka lang. Di naman kailangan ng tulong mo. Hagik-gik na parang may halong kilig ang ginawang ingay ni Amanda. Naiwan akong namumula sa kinauupuan ko. Iniwasan mo ba ako? Tanong ni Leon. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Sa malamlam na ilaw ay sinuri ko ang singkit na mata nito. Matangos na ilong, manipis at pulang labi. At ang kabuuan ng mukha nito ay tila nililok ng mapagpalang kamay. Uy, hindi Grabe ka naman, Leon. Lihim kong namura ang sarili. Kung madalas akong panayuan ng balahibo dito sa probinsya, ang dila ko naman ay madalas mautal sa harap ni Leon. Well, that's great to hear. May binili nga pala ako para sa atin. Wala sa dala nitong paper bag ang paningin ko kundi sa nakakahipnotismo nitong ngiti at idagdag pa ang mga mata nitong napakaganda. So,
Should we just stare at each other then? Okay, game! Pakiramdam ko ay tumagos ang titig niya sa mukha ko nang itapat niya mismo ang sarili niyang mukha sa akin. Out of instinct at dahil na rin sa tila mga paru-parong nagliparan sa tiyan ko, ay tumaas ang aking kamay at marahang iniwas ang mukha niya. Maging ang palad ko ay tila na kuryente sa simpleng pagdampi nito sa kanyang balat. You know what? You look familiar. Pag-iiba ko ng usapan. I'm trying my best to find my lost composure. I'm trying to think but I don't think we've already met eh. Hindi sana, boyfriend mo na ako ngayon. Namula na naman ako sa sinabi ng lalaki. But no, seriously, wala akong maalala eh. Napatango na lang ako. Ilang sandali rin kami nag-usap. Masayang kausap si Leon. Iba sa paraan na Amanda at Nino. Ngunit hindi ako nakaramdam ng pagkabago. Bagkus ay hindi ko na nga namalayan ng oras. Maya-maya lamang ay biglang nawalan ng kuryente. Kinakabahan ako, kinikilabutan, at hindi mapakali. Bumibigat ang pakiramdam ko dahil wala akong makita. Sa Maynila ay hindi ako nagpapatay ng ilaw kapag natutulog dahil takot ako sa dilim, lalo na kapag kandila lang ang tanging ilaw. Nanlalamig ako, ngunit lumitaw ang butil-butil na pawis sa aking ulo. Narinig ko rin ang iba naming kasamahan na nagsisigawan sa ilang parte ng bahay. Leon, nandiyan ka ba? Leon. Ani ko. Are you afraid of dark? Huwag kang mag-alala. Bet, nandito ako sa tabi mo. It's fine. Naramdaman ko ang kamay ni Leon sa aking kamay. Mahigpit akong kumapit sa kanya. Oh shit, you're trembling, sweetheart. Come here. Nag-aalalang ani ni Leon. Bumalik sa isipan ko ang mga lalaki sa nakaraan ko. Maraming pagkakataong sinasamantala ng mga ito ang kagaya ng sandaling ito. And I felt uncomfortable. But it was all different feeling for this man right here, whom I felt warmth and comfort. Somewhat similar as home. Ang sandaling paggaan ng loob ko ay iglap na naglaho nang makarinig kami ng malalakas na sigawan sa kadiliman. It was too loud, too intense, and too terrifying. Kasabay ng sigaw ay pagpapagaspas ng pakpak ng tila ba malaking ibon. Ninyo! May karugtong. Abangan. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!